Natin yung aklat ng Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong alipin na lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong pintuang daan. Ang sinusundan na buong iba't ibang angkan sa buong daigdig, especially the Christians, ang sinasambihan walang iba ang Biblia ang salita ng Diyos. At doon sa Exodus chapter 20 verse 8, pinakita ko na ipangingilin na ang diniliin kong pagkaligtaan ng pangingilin walang iba yung Sabat. At yung Sabat na ito ay pinupuro magmula sa Diyos hanggang sa mga tao sumusunod sa Diyos. Na pagdating sa paghahanap buhay ng tao, itinuturo ko na 6 na araw gagawa kayo. At ipinakita ko na ang 7 araw ay diniliin ng Biblia ay Sabat sa Panginoon. Ibig sabihin, ang buong pananampalataya ng bawat kumikilala kay Kristo na tagapagligtas, kumikilala sa Diyos, ang Diyos ng buong daigdig nito, higit na kilalanin yung pangingilin na dapat gawin sa ilalim ng 10 utos, na doon sa 10 utos, isa doon ang binibiin na kinakailangan ng pangingilin ng tao ang Sabat. Bago tayo magpatuloy, ay nakikita natin na ang napaka-well-known sa buong daigdig na nagdiwang ng Sabat, nangili, walang iba yung mga Sabatista. At yung mga Christian sa time natin ngayon, mga believers in Christ, especially the born-again Christian, wala nang Sabat sa kanila, hindi na po sila nangingili. Ngunit ang mga ito ay pinanghawakan ang 10 utos na kailangan sundin, sapagkat doon 10 utos, 4 para sa Diyos, 6 para sa tao. At doon para sa Diyos ay kabilang na po doon yung Sabat na kailangan sundin ng tao, na anumang trabaho na meron ang isang tao, gagawin niya ang trabaho sa loob ng 6 na araw. Ngunit pagdating ng 7 araw, kilalanin ng tao na ito ay Sabat sa Panginoon. Ang tanong naman natin ngayon, paano itong mga nagtatrabaho ng araw-araw nagdiho na ang diho hindi nagkumatama sa mga araw na kung saan ang araw tinatag ng Diyos? Ang Sabat na biman sa ating panahon yung Sabatista, na ang araw na sinasunod sa tao from the Jew is Sabat. Na ang Sabat din na pinahiran sa ating panahon from the Roman Catholic believers ay Linggo. So dito po sa pasimula, ipinakita sino, paano makilala natin sa panahon na yun, yung gumaganap sa Sabat ng Panginoon, because we have 2 kinds of Sabat: spiritual Sabat and physical Sabat. Sinabing physical Sabat, yung tao na yun ay nagpahinga sa ikapito. At sinabing spiritual Sabat, yung tao yun ay tumatupad sa salita. So, ang araw na yan ay atin pong balikan muna ang Genesis chapter 1.
Sapagkat doon sa Genesis chapter 1, makapagbigay siya ng napakalaking informasyon sa panahon natin, lalo na yung mga nagsusuri sa salita ng Diyos at ibig ipamuhay ang salita ng Panginoon. At upang maintindihan ng tao ang kalagahan ng pinansin kanina, na kinakailangan ipamilin, na itong salitang ipamimilin na ang tinutukoy ay Sabat, yaon po ay nasa ilalim ng 10 utos. Okay. Balikan natin yung Genesis chapter 1, verse 1. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at ang laman at ang walang laman at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. So, pag tinignan niyo po, ang pagkaunawa sa Genesis chapter 1, ang Diyos ay nasa ibabaw ng tubig. Pero yung panahon yon, wala pang laman ang buong daigdig na ito. Ang buong daigdig ay nababalot ng bibig. Pero ang Diyos nasa ibabaw ng tubig. Tuloy mo. 3 po. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon ng liwanag. Kailan nang nagkaroon ng liwanag nung sinabi ng Diyos? Amen. Kung hindi pala sinabi ng Diyos na magkaroon ng liwanag, lahat ng tao sa buong daigdig na ito, walang Diyos na kilalanin at hindi rin tayo pwedeng masabi natin na ito na nasa panahon po natin. Kaya kung mayroong mga nagtangkang magpakamatay, magtitil ng buhay, umatay para yumaman, mag-traidor para yumaman, ipinakita sa Eskripto, maputi na lang ang Diyos nagsabi ng magkaroon ng liwanag. Sapagkat hindi, any believers in Christ today, any ambitions, spiritual and physical, ang liwanag na ito ay makapagbigay ng pag-asa sa panahon natin kung paano magbigay ng tamang direction sa paglilingkod sa natin at malinaw na nga sa atin, i-introduce ng Diyos ang kanyang larawan. Walang iba, tumanggap ng dakilang pangalan sa lahat ng pangalan, ang pangalan ng Jesus Christ. And itong pangalan ng Jesus Christ ay well-known na po halos sa buong daigdig. Kahit sa Facebook, kahit sa YouTube, ay nababasa, lalo na sa nagbabasa sa Biblia, yung pangalan Jesus Christ. Now, nung sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, anong kasunod? At nagkaroon ng liwanag. Yeah. Sa English, And God said, let there the light. And there was light. so, ang Tagalog po, at saka English, mapapansin mo na halos pareha siyang malinaw, pero may kunting linaw pagdating din sa English. Okay? Balikan mo yung binasa mo kanina na magkaroon ng liwanag. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Yeah. At nagkaroon ng liwanag. Ang nagsabi niyan, Diyos. Amen. Yeah. If we talk light and darkness, walang iba tayong paniniwalaan kung sinong nagsabi, Diyos ba o hindi. Ang sabi ng Diyos, magkaroon ng at nagkaroon ng liwanag. Yan. Tuloy mo. 4. At nakita ng Diyos ang liwanag na mabuti. Yun. At hiniwalay ng Diyos ang liwanag sa kadiliman. Yun. Ang nakita ng Diyos, ang liwanag, sinabi niyang mabuti. Amen. Pero wala siyang sinabi, pati ang dilim, mabuti. Nakita ng Diyos na inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman.
Yan na. Sunod. 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Yan na. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. Yun. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Dito tayo mag-uusap at mag-iisip. Lalo na ang mga professor, especially to your Brother Sambo. Sapagkat alam ko na nasa tamang edad na po kayo. Ang mga nagsusuri na mga nasa level na 50, 60 o 70 years pa, paray ka man, tinaw ka man, mismo ka man. Tingnan nyo mabuti yung video sapagkat kinikim nyo na kayo ay pinagmula ng Biblia at palibasa kami from 19th century. Dito lang natin pagkasan ang ating unang pananampalataya at ang inyong kanilaan from 15th, 21st century from Magjigan time sa bansa ng Pilipinas. Okay. Balik tayo. Doon sa Genesis, nakita ng Diyos ang liwanag at sinabi niya doon, okay. Tuloy mo. Sa 6 po. Yung binasa kayo na balik ko. 5. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. At nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Yes. Tingnan niyo, nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Sinong nagsabi, isang tanong, na ang araw ay mayroong 12 oras? Di ba sa New Testament binanggit yan? Kaya sa mga nagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin, ang paglinaw sa sinasabing araw ay mayroong 12 hours. Yan. Yung araw, balikan natin, yung araw na word na sinulat dyan, small letter o big letter? Big letter po. Big letter. Balikan mo, dadaan ng puti. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. At tinawag Ng Diyos ng Diyos ang liwanag na araw. ang liwanag Na araw. na araw. Tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. Tanong, ilang oras ang araw na binanggit sa Biblia na hindi kasali ang bilik? Merong 12 hours. Okay. Sa creation ng Diyos, so shortcut natin, sapagkat ang creation ng Diyos from 1 day up to 60, na pagdating ng 6 day, kasama niya pinicreate yung tao. Okay. Sino yan? Diba si Adan? Pero hindi sabay nilikha si Adan at saka si Iba, sapagkat ang unang nilikha ng Diyos ay si Adan. Saan ba nanggaling si Iba? Diba, kinuha yung nagkaroon ng spiritual operation ang Diyos kay Adan. At dito kinuha sa tatyan ni Adan si Iba. Yan na. Hindi katulad sa kay Adan, talagang binumold siya mula sa alikabok sa puti. At mula ulo hanggang talampakan, at pagdating sa ilong hiningihan ng Diyos, sabi sa Biblia, nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Yan. Si Adan yun. Okay. Yung araw na binanggit sa Biblia, mayroong 12 oras na binanggit sa Bible. Diba? Ayan. Okay. Ihanda niyo ang calculator niyo. I-compute nyo ang time from 6 a.m. to 6 p.m. which is 12 hours. Yung araw po yung araw. I-compute mo siya into 6 days.
12 times 6 or 6 times 12. Sige nga, subukan mong i-compute. 6 times 12. 6 times 12. 22. 72 Hours. hours. Okay. Sa Daniel chapter 9 verse 2, Daniel 9 verse 2. mm, What that is? Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga tao na sinasalita ng Panginoong kay Jeremias na propeta dahil sa pagganap ng pagkasira ng Jerusalem 70 taon. Yung 70 weeks of Daniel, in Daniel chapter 9 verse 2, sa panahon ni yung hari na binanggit sa Biblia, sino yan? Si Dario. Yung 70 weeks of Daniel, kapag binasa po natin yan up to Daniel chapter 27, na sino ang tumapos sa isang linggo at kalahati ng isang linggo, na lahat ng mga bagay ay pinatitigil ng Diyos. Okay, puntahan natin. Verse 27 ng Daniel. 9:27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipatitigil na ang hain at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira at hanggang sa wakas ay magpakapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. So, ang pinakita po doon sa competition in Daniel chapter 9 verse 2, from 70 weeks of Daniel, ipinakita po dito sa 72 hours sa creation ng Diyos from 1 day up to 6 day, na yung day, automatic meron siyang competition. Pero yung night, wala talaga siyang competition. Sapagkat ang night, hindi sinabi ng Diyos kung sa kanyang creation ay mabuti, kundi yung day, yung araw lang. Ngayon, ang Daniel chapter 9 verse 2 and then Daniel chapter 9 verse 27, na yung 1 week na binanggit po doon, ito po ang tinutukoy sa creations of God, na from 1 day up to the 6th day, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos kasama na po si Adam doon. Pagdating ng 7th day, in God was rest. So yung 1 week na yun, na binanggit doon sa 70 weeks of Daniel, also the Daniel chapter 9 verse 27, ang nag-fulfill niyan based on the scripture in the New Testament, walang iba, ang ating Savior, which is our Lord Jesus Christ. At ibinigay po ang talata bago si Kristo lumabas sa daigdig nito at dumating. Sinulat din po ni Isaiah chapter 9 verse 6 ang propesya tungkol po sa magiging carrier ng government ng Diyos. Okay, pakibasa po. 9:6. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatag sa kanyang balikat. Ibig sabihin, bago magpatuloy yung ating kapatid sa pagbabasa, ano mang klaseng pamamahala maaatag sa kanyang balikat? Now, if you use English language, ang word na pamamahala is government. Ibig sabihin, as a Christ believers today, any religious today, ang ipinakita ko dito sa talatang ito, that every religious today, any religious today is more than 14,000 sex registered. Kinakailangan ang paggoberno ni Kristo pairalin sa bawat churches in terms of government. Ngayon, ipinakita po kung ang pamamahala ay walang panggoberno, ibig sabihin,
ang binanggit ng banal na kasulatan, ang kapanganakan, hindi magkakaroon ng kapanganakan ng isang church kung walang panggobyerno. Anong sabi, ang sabi ng scripture, pakiulit po, para malinaw sa mga nagsusulat. Sapagkat sa atin na ipinanganak ang isang bata. Okay, sa atin ay ipinanganak ng isang bata. Dapat sinabi ng Biblia, si Mary ang nanganak ng isang bata, o darating ang araw may isang babae na may panganak. Pero ang pinag-usapan dito, government. To those church today, bawat churches, kinakailangan pairalin ng panggobyerno na kung hindi kinairan ng panggobyerno in every churches, yung kapanganakan niya hindi na ipanganak sa panahon natin. Ang sabi ng Biblia, kinakailangan, okay, basa, binigay, Sa atin na ibinigay ang isang anak na lalaki. ngayon, tanungin mo natin ang mga churches, binigay ba sa inyo ang isang anak na lalaki? Sinabing, alam na namin yan si Jesus Christ. Okay, kailan pinanganak si Jesus Christ? Anong sagot ng mga churches ng mga Amerika? Isipin niyo po, mga kapatid. Ibinigay ang isang anak na lalaki, tuloy. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ibig sabihin, ang mga churches ensure kapag kinikilala ang kapanganak ni Kristo at pinairal ang panggobyerno ng Diyos through Jesus Christ, base ng prophecy, ang mga churches ay may kaalaman tungkol sa kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. Tuloy. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, Amen. tagapayo, Amen. makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Tuloy. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi makakaroon ng wakas. Yun. Ito ang kailangan ng buong daigdig. Even in any nations today, ito ang kailangan nila. Ang panggobyerno ni Jesus Christ. Hindi ang panggobyerno ng North Atlantic Territory, kundi ang panggobyerno ni Jesus Christ. Although, kailangan natin ang protection ng mga bansa na malalakas in terms of economics, sapagkat ang mga bansa na nag-prosper ay mayroong mga ekonomiya na napakagandang pangangasiwa, like ng gasolina, import-export ng mga pagkain, ano pang tungkol sa ekonomiya na ikinukumpuli ng tao, na hindi din po ang isang makinarya kung walang manpower. Kailangan magsweldo, kailangan mabuhay ang bawat tao, family, sityo, barangay, lungsod, syudad, at saka bansa. Yan, ito pinag-uusapan natin, ipinakita po na ang panggobyerno ay sa balikat ng ating Panginoon at inaatang yung pamamahala tungkol po sa panggobyerno. Now, look at today, this 2024. Kapag meron kang YouTube, meron kang Facebook, o nakikinig ka sa radyo, nanonood ka sa television, ano kaya ang ating natutunan sa pagsusuri, sa pamamahay, sa pag-aatin natin sa mga church, sa pagdalo natin, kung tayo mga lingkod ng Diyos, siguro marami tayong napupunan. Na itong napupunan na ito ay siyang nagtutulak sa atin upang kinalanin, unawain, aralang mabuti, sapagkat itong creation ng Diyos, balik tayo, itong creation ng Diyos na ginawa niya in 6 days, kabilang doon ang kanyang kinikreate yung
mga hayop, lahat ng klaseng pagkain. At siyempre kasama na po doon yung baboy. Ngayon, ang karne, baboy, maraming hindi kumakain sa panahon natin yan. Ngunit sa creation ng Diyos, bawat araw na tinapos niya ang paggawa, sinabi niya ang lahat ng bagay ay mabuti. It is good. Pero ang binibigyan niya niyan, hindi ang darkness, kundi light. Kaya hindi nagkamali si Apostol Pedro sa kanyang panahon sapagkat ugali na nila na hindi kumakain ng lamang kape. Ati. Kaya pinakita sa kanya ng Panginoon sa isang palitay na lahat ng nakita niya, pwede siyang kumain, pwede siyang magpatay, pwede siyang kumain. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo naman, hindi nasasayaran ng kasimuran ng mga pagkain. Hindi lang sa maarte sa Pedro, talagang tradition nila na hindi sila pwede kumain ng gano'n. But through Jesus Christ, dito ngayong luminaw na yung kalakaran ng Old Testament through Jesus Christ from the creations of God, nire-restore ngayon ni Kristo na lahat ng creation ng Ama from the Old Testament. If you are a Christian today, or Islam today, or Muslim today, ang ipinakita ko dyan, pag-restore ni Christ after His death and resurrection, tunay na hindi ka pwedeng kumain ng karne o baboy kung wala ka sa ilalim ng paggobyerno ni Kristo. Pero ang sabi ng Scripture, yung pamamahala, binigay sa kanyang balikat at mag-i-increase yung kapayapaan. So pag tinignan mo ang creation ng Panginoon, wala siyang kinikreate na masama o marumi sapagkat ang Diyos nag-create hindi sa gitna ng tuyong puti ng araw. Ngayon, 12 hours a day. Sa 12 hours na yon na merong 6 days, ang competition niyan is 72 hours. Doon sa Daniel, ang diniin ko is 70 hours. Why? Sapagkat God was rest on the 7th day at yung first day of the week ni Jesus Christ, hindi sinama doon sa time na yon sapagkat si Eva hindi rin sinama sa pag-create ng Diyos kay Adan sapagkat may mensahe doon na kailangan po lumitaw sa ating panahon na yung word na same manner ipinakita po doon sa Nehemiah na kung ano ang unang araw na practice ni Moises up to the 7th day. Ang nasa loob ng 7th day na yun, yung kalahati na yun, ang ipinakita dyan, yung 70 hours plus 2 hours, 12. Pag tinignan mo yung 2 days na yun, yung 2 days na yun, na merong 12, ilan yun? Yung 24 hours sa time natin, ang nagbigay ng time sa Biblia na ang araw mayroong 12 oras na habang araw maglalakad kayo kasi pagdating ng gabi, hindi niya na makikita ang daanan. Ang nagbigay ng another 12 hours, sino? Ang araw, ibinigay na mayroong 12 oras. Sino nagbigay ng 12 hours a day? Sa mga Bible readers. Jesus nag-create ng mundo. Parang madali na naman, no? Ihalin tulad doon sa araw na mayroong 12 hours. So, ang gabi, 12 hours din. Kaya ang tanong, malino na ang Biblia nagsasabi na ang araw ay mayroong 12 oras. Sinong nagsasabi na ang gabi ay mayroong 12 oras? Ito rin sa ano niya. Ano yan? Controversial eh. Basa. Kasi, kung sabihin natin, yung dilim ang nagbigay ng dalawang na po.
Kasi ano, big letter ang ginamit niya eh. Ano sabi? Sa Genesis chapter 2 verse 4, 5. Sige. Tingnan natin. Ito nga sa Genesis 1:3 eh, ang sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at magkaroon ng gabi. Ibig sabihin, Diyos ang nagbigay ng liwanag. So, 1-5 pala. Diyos ang nagbigay ng liwanag. Amen. Ang liwanag ay mayroong 12 oras sa bagong tipan. Sino ang nagbigay ng 12 oras ng gabi? Ang Diyos. Diyos pa rin. Saan ang talata? Nakita niyo sa ano? Siniparit ang dilim sa liwanag. At nakita ng Diyos na mabuti ang liwanag. Pagdating sa bagong tipan, mayroong 12 oras ang araw. Ang gabi, sinong nagbigay ng oras na mayroong 12 oras ang gabi? Araw-araw. Ito ngayon ang malaking problema na sa mga nagsusuri, nag-aaral sa salita ng Diyos, kailangan malaman natin kung may declaration ng Diyos na ang darkness ay mayroong 12 oras. Ano? May paliwanag na lang kasi. Amen. Kasi doon sa 1:5, Oh, tinawag ng Diyos ang liwanag na araw. amen. At tinawag niya ang kadiliman na gabi. Yes. Pero At wala din. nagkahapon at nagkaumaga ang Yes. unang araw. Yun. Kasi sinabi Nagkahapon, niya dito po, nagkahapon, nagkaumaga nagkaumaga, ang unang ang unang araw. araw. Sabi sa Pastor Sapor, the God saw the light and it was good. Amen. And God divided the light Oh, from the darkness. divided the light from the darkness. At Iniwalay. nagkahapon, At at nagkaumaga nagkaumaga. ang unang araw. Okay. Sino, pangalawang tanong, sinong nag-conclude na ang araw at gabi ay 24 hours? Ang Diyos pa rin hindi siya. Sinabi ng Biblia, nagkahapon at nagkaumaga ang, Unang araw. hindi sinasabing 24 hours yan. Unang araw. Pero malinaw, ang 12 oras sa bagong tipan, talagang bibliko siya. Na ito ay tumutukoy sa araw. Tanong, sinong nag-declare na ang gabi ay mayroong 12 hours? Ang Diyos pa rin. Saan ang talata? Daw ba rin, ang nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Oras ang ating pupuntahan. Sa oras na. Ang oras ay mayroong 12 oras ang isang araw. Kaya na, hindi kasama ang night doon. Ang gabi, sino ang nag-declare or based on the scripture or where is in the scripture from Genesis to Revelation na ang gabi ay mayroong 12 hours. Although mayroong nagkahapon at nagkaumaga ang isang araw. Okay. Walang makita sa night na mayroong 12 hours. Tanong, sinong nag-declare na ang gabi at araw ay 24 hours? Sinabi ng Biblia, nagkahapon, nagkaumaga ang isang araw. Araw ha? Araw. Araw. Tanong, sinong nag-declare ng isang araw ay 24 hours? Ang Diyos pa rin siya. Sa talata. Kasi siya, sabi kasi Bishop na tinawag ng Diyos ang liwanag ng araw at tinawag niya ang kadiliman na gabi. Yes. Ang unang ano lang yun, hindi At pa nagkahapon at umaga ang unang araw. Ngayon, Ang pinag-usapan, oras at araw. Tama iyon na araw at gabi sinitorit ng Diyos. At nagkahapon, nagkaumaga ang isang araw. Okay, papasok tayo sa oras. Okay? Huwag muna isang ang araw. Papasok tayo sa oras. Sino, unang tanong, saan mabasa na ang gabi ay mayroong 12 hours? Pangalawang tanong, sino ang nag-conclude ang isang araw ay mayroong 24 hours?
Ha? Diba po? Wala tayong nakikita niyan. Liban sa New Testament na mayroong 12 oras o 12 hours ang araw. Amen. Amen. Walang lumaman. Ang araw. Ngayon, bakit kaya hindi sinabi ng Diyos? Ang tanong, bakit kaya walang binanggit sa Biblia yan? Ito mga kapatid, kasi ito po ay napakalaga natin lalong tumibay at maging matatag natin ng palataya sa Panginoon, sapagkat ang panahon po natin ay mapanganib. At may mga propesiya po at sinabi sa Biblia na maraming mga sibalik tulad ng mga Israel na gusto ko na bayan ng Israel ay babalik sa Egypto sapagkat ang Egypto ay maraming pagkain, nagkain sila ng karne, ngunit alipin naman sila. Sa time natin, marami itong hindi nakatagal sa paglilingkod sa Diyos, nahingit, naghanap na ng ikasagana sa buhay. At karamihan sabi doon sa Biblia ay nagsatilikod sa pananampalataya dahil sa pagsusumakit. So ito po ang malaking problema sapagkat hindi lang po naghahanap ito sa mga individual na hindi naglilingkod sa Diyos, but mostly mga pastor tinamaan dyan, mga leader ng mga churches, mga preachers ng mga churches, sapagkat nabasa nila ang promise ng Diyos na ang salita ng Diyos talagang there is a 100% na magkaroon po ng